Okay, so dito naman po tayo sa listening part. So yung instruction po dyan is 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Makinig sa kasunod at piliin yung drawing o picture na may kaugnayan sa content na narinig mo. So pakinggan natin yung sasabihin sa audio, piliin lang po natin dito kung ano yung may kaugnayan doon. So makinig po mabuti. Ipi-play ko na po. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 민미나옹 씨, 옷을 어깨 위로 올려주세요. 네. 그런데 주사가 많이 아파요? Okay, sa isa pa po, makinig. 민미나옹 씨, 옷을 어깨 위로 올려주세요. 네. 그런데 주사가 많이 아파요? Okay. So yung clue nyo po doon is jusa. Ano ba yung jusa na iyon? So kung narinig mo yung jusa and alam mo yung meaning niya, mabilis lang po ito sagutan. So kung di po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, Mimi naong si 옷을 어깨 위로 올려주세요. Translate natin. So, Mimi Naong si. So, si Mr. or Miss Mimi Naong. Ut. So, ut is damit. Clothes. Merong object particle. Okay. Okay is shoulder. Balikat. Shoulder. Wiro. Wiro is on top. Sa taas. No? Ulyo juseyo is please lift. No? Pakiangat in Tagalog. So, please lift or pakiangat in Tagalog. So, sabi niya, pakiangat sa taas ng balikat mo yung damit mo. Mr. Mimi Naong si. Or Mr. Mimi Naong. So yun po yung ibig sabihin. So sabi, iangat yung damit sa balikat. So dun pa lang, kung talaga naintindihan mo yun, may idea ka na dyan kung anong gagawin kasunod. Sabi ng lalaki, 그런데 주사가 많이 아파요? So sabi niya, okay, so yes. 그런데, pero, sa Tagalog, but or however sa English. Jusa. So jusa, ito na. Ito yung clue mo. Jusa is injection. Injection. So, dyan pa lang, alam mo na dapat yung sagot. Merong ga, subject particle, money is a lot or many. Sobra sa Tagalog. Apayo is to be hurt, to be sick, masakit. So sabi niya, masakit ba sobra yung injection? So, of course, the correct answer is number 4. Ayan lang naman yung ina-injection nandyan. So, pinataas yung damit hanggang sa balikat and tinanong niya kung masakit ba yung injection. So, number 1, yung verb po dito dapat is 접수를 하다. Meaning to register. No? So, pumunta siya sa reception and nagbigay ng ID so magre-register yan para sa medical check-up. So, X yan. Number 2, ito, sinusukat yung body temperature. So, yung verb dapat dyan is 체온, 재다. To measure body temperature. 체온을 재다. So, mali yan. Number 3, so nagpapa-x-ray po yan. So, X-ray 찍다. So, X-ray를 찍다.
X-ray를 찍다, ibig sabihin magpa-X-ray. So hindi rin naman yan binanggit, kaya X po yan. So paki-take note po, yung mga vocabulary ko hindi pa po alam yan. So ito naman, number 2. 여자는 왜 전화를 했습니까? 여자 means girl. 왜, why, bakit? 전화를 했습니까? Ibig sabihin, call. Naka-past tense. So bakit daw tumawag yung babae? So makinig pong mabuti. Alamin natin kung bakit. So makinig mabuti sa sasabihin ng babae kasi yun yung tinatanong. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 우리 병원입니다. 저 토요일로 예약을 하고 싶은데 주말에도 진료하나요? Okay, so isa pa po, makinig. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 우리 병원입니다. 저 토요일로 예약을 하고 싶은데 주말에도 진료하나요? So ano kaya ang sagot dyan? So binanggit na rin po actually yung word, no? So dapat meron na kayong clue sa isasagot po ninyo. So kung hindi po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 네, 우리 병원입니다. So sabi niya, yes, this is our hospital. Uri Hospital. Sabi ng babae, 저 토요일로 예약을 하고 싶은데 주말에도 진료하나요? 진료하나요? Sabi niya, 저, I, 토요일 is Saturday. 예약하다, ibig sabihin to reserve. May gusto ibig sabihin want. So, ibig niya sabihin, I want to reserve on Saturday. Gusto kong magpa-reserve ng Saturday. Merong unde. So, yung unde, ibig sabihin lang po niyan, pwede yung and, pwedeng but, pwedeng so. So, nagbibigay siya ng background information sa kausap niya para mas maintindihan yung kasunod niyang sentence. So, yun po talaga yung gamit niya. Sabi, 주말에도 진료하나요? So, 주말 is weekend. Merong time particle, and then yung do, ibig sabihin po niyan is also. Din, sa Tagalog. 진료하다, ibig sabihin to treat. To treat. Then gumagamot sa Tagalog. So, sabi niya, so gusto ko kasi magpa-reserve ng Sabado. Kaya naman, nagko-consultation ba kayo o gumagamot ba kayo kahit na weekend? So yun po yung translation niya. So, ano ba yung dahilan kung bakit tumawag yung babae? Siyempre, gusto niyang magpa-reserve. Mawag siya ng hospital para magpa-reserve. So, alin ba yung dito? So, isa-isahin natin yung choices. Number 1, sabi, 진료 예약을 하려고. So, 진료, ibig sabihin treatment or check-up. 예약하다, to reserve. 메려고, in order to, para, sa Tagalog. So number 1 ang sabi, para magpa-reserve ng check-up or treatment. So yan na po kaagad yung tamang sagot. Yan yung purpose kung bakit tumawag yung babae. So tingnan natin yung 2 to 4 kung bakit sila mali. So para madagdagan yung vocabulary natin. Sabi, 예약 시간을 바꾸려고. 예약 시간, ibig sabihin yung oras ng reservation. Time of reservation. Reservation time. Merong object particle. Yung verb natin, bakuda, meaning to change. And may ryugu ulit, in order to.
So in order to change the time of reservation. So hindi niya naman pinapapalitan yung oras ng reservation niya. Wala pa siyang reservation. So sinasabi niya lang na gusto niyang magpa-reserve. So tingnan naman natin itong 3 and 4. Number 3 sabi, 병원 위치를 물어보려고. So 병원, ibig sabihin hospital. 위치, ibig sabihin po niya is location. Yung address, yung lugar. Merong rel, object particle. Muro Buddha. Muro Buddha is to ask. Magtanong. Yugu, in order to pulit yan. So tumawag daw siya para magtanong ng location ng hospital. So hindi naman, di ba? Wala namang binanggit about location, kaya X po yan. Number 4, sabi, Isa 선생님 wa Tongwa Haryugu. So Isa 선생님, ibig sabihin lang po niyan is doctor. Merong gwa, so with. So Tongwa Hada, ibig sabihin lang po niyan is to talk to. So yung makipag-usap gamit yung telepono, yun siya. Makipag-usap sa telepono. Merong ryugu, ibig sabihin in order to. Para. So tumawag ba yung babae para makipag-usap sa doktor? Hindi naman, di ba? Kaya X din po yan. So the correct answer is number 1. Tumawag yung babae para magpa-reserve for medical treatment or check-up. Next, 3 and 4. Yung instruction po dyan is Taumul Dutku Murume Almajun Tedabul Guru Sipsyo. Ibig sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So meron pong tanong sa audio, pipiliin lang po natin sa choices kung ano yung tamang sagot. So makinig pong maigi. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 요즘 병원에 환자가 많아요? 1. 네, 환자가 아파요. 2. 네, 환자가 적어요. 3. 아니요, 환자가 체온을 재요. 4. 아니요, 환자가 많지 않아요. Okay, so isa pa po. Pay attention sa adjective na babanggitin. So makinig pong mabuti. 3번. 요즘 병원에 환자가 많아요? 1. 네, 환자가 아파요. 2. 네, 환자가 적어요. 3. 아니요, 환자가 체온을 재요. 4. 아니요, 환자가 많지 않아요. So kung narinig yung tanong na 환자가 많아요, so yung adjective na ginagamit sa tanong is 많아요. Marami ba in Tagalog? So ano kaya isasagot mo doon? So kung di po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 요즘 병원에 환자가 많아요. Translate natin. 요즘 is nowadays. Itong mga araw, 병원. 병원 is hospital. Merong which is a location particle. 환자. So 환자 is pasyente, patient. Merong subject particle. 많아요, many. Marami. Many, marami. Sabi, marami bang pasyente sa hospital nowadays? Ito mga araw. So anong isasagot mo dyan? So isa-isahin po natin yung choices. Number 1, 네, 환자가 아파요. So yes, patient is sick or hurt. Tama ba yan?
So of course, mali po. Hindi naman yan yung tinatanong. Kaya X yung number 1. Yung apayo, yung verb kasi natin dito is to be sick or to be hurt, yung meaning. So walang kinalaman sa tanong. Number 2. De, 환자가 적어요. Kaunti yung pasyente. Patients are few. So yun yung ibig niya sabihin. So yung adjective natin is 적어요. Meaning few or kaunti. So yes, kaunti yung pasyente. So mali din po yan. Kasi ang tanong sa Tagalog, marami ba yung pasyente sa hospital nowadays? Marami ba? Nag-ne siya dito, nag-yes siya. Pero yung sabi niya kasunod is kaunti. So contradicting. So kaya po mali yan number 2. So mali yan, no? So dapat nag-aniyo siya dito. Kung kaunti pala yung pasyente. So number 3, sabi, aniyo, 환자가 재운을 재요. Sabi niya, aniyo, no. 환자 again, pasyente with subject particle. 재운을 재요. So 재운을 재요, ibig sabihin po niyan is to measure body temperature. So no, yung pasyente ay nag-measure ng body temperature. So malayo po sa tanong, kaya mali po yan. So the correct answer is number 4. 아니요, 환자가 많지 않아요. 아니요, 환자가 많지 않아요. So 아니요 is no. 환자, pasyente, merong subject particle, and manta, many, na merong G, anayo, do not or not, yung meaning. So no, patients are not many. Sa Tagalog, hindi madami yung pasyente. So yan po yung sumasagot sa tanong ng lalaki sa audio. Kung marami bang pasyente. So number 4 is the correct answer. So number 4 naman po tayo. So makinig pong mabuti. 4번. 어디가 아프세요? 1. 다리를 다쳤어요. 2. 퇴근 후에 갈게요. 3. 병원은 회사 앞에 있어요. 4. 진료실 앞에서 기다리세요. Okay, sa isa pa po, makinig. 3번. 요즘 병원에 환자가 많아요? 1. 네, 환자가 아파요. 2. 네, 환자가 적어요. 3. 아니요, 환자가 체온을 재요. 4. 아니요, 환자가 많지 않아요. Okay, so yung tanong is 어디가 아프세요? 어디가 아프세요? So 어디가 아프세요, ito yung common phrase na binabanggit po ng mga doktor kapag nag-check up ng pasyente. So yung tanong niya is parang, where are you hurt? So saan ka nasasaktan or saan may masakit sa iyo in Tagalog? So, syempre, ang isasagot mo dyan dapat is parte ng katawan mo na may sakit, na masakit. So alin ba yun dito sa choices? So isa-isahin po natin. So number 1, sabi, 다리를 다쳤어요. So tari, ibig sabihin po niyan is leg, binti. Merong 를, which is an object particle. 다쳤어요. So 다쳤어요, yung root word po natin is tajida, ibig sabihin to be hurt. Or to be injured, no? Na-injury. So naka-past tense form lang po ito. So ibig niya sabihin,
nasaktan daw yung leg niya, yung binti niya, or na-injury yung leg niya. So ito na po kaagad yung sagot na hinahanap po natin. So odiga apuseo, tinatanong saan may masakit sa iyo or ano yung masakit. So magbabanggit ka dyan ng part ng katawan mo na masakit. So number 1 is the correct answer. Injury, yung leg ko, or nasaktan yung leg ko or binti ko. So tingnan natin yung iba, bakit sila naging mali. So number 2, sabi, Twegen hue kalkayo. So twegen, ibig sabihin, out ng trabaho, out from work. Merong hue, so after. Kalkayo naman, ibig sabihin, will go. So, ibig na sabihin, I will go after work or after I out from work. Same po yung meaning niya. So, wala namang kinalaman sa tanong, kaya X po yan. Number 3, sabi, 병원은 회사 앞에 있어요. So, 병원 is hospital. 회사 is company or workplace. So, up, meaning po niyan is in front. Sa harap. Merong isoyo, to have. Meron. To have, to exist. And again, pag pinagsama po itong at isoyo, may meaning din po yan na nasa para mas madaling matandaan sa Tagalog. So yung hospital daw ay nasa harap ng company. The hospital is in front of the company. So number 3 is wrong. Wala namang kinalaman sa tanong. Number 4. Sabi, 진료실 앞에서 기다리세요. So 진료실. So 진료실, ibig sabihin doctor's office or yung kwarto kung saan ka sine-check up. Yun po yun, 진료실. 앞에서. So 앞에서, again, may up, ibig sabihin sa harap, in front. Merong eso, location preposition, location particle. 기다리세요. 기다리세요, ibig sabihin lang po niyan is please wait. So yung meaning niyan is please wait in front of the doctor's office. Maghintay ka sa harap ng doctor's office. So number 4 is wrong. Malayo po sa tanong. So again, correct answer is number 1. So dito naman po tayo sa number 5. Basahin natin yung question. Sabi, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So sabi dyan, 두 사람, again, dalawang tao. Two person. Merong topic particle. Muot, what? Meron lang preposition of place, yung tehe. So tehe is about patungkol o tungkol. Marhago isumika is talking. Pinag-uusapan. So sa Tagalog, ibig sabihin lang po niyan is tungkol daw sa ano, yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So pakikinggan lang po natin yung conversation sa audio and pipiliin sa choices kung tungkol saan ba yung pinag-uusapan nila. So makinig pong mabuti. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 아지자 씨, 눈이 아파요? 눈이 빨개요. 네. 아침부터 눈이 아프고 눈물이 나요. Okay, sa isa pa po, makinig. 아지자 씨, 눈이 아파요? 눈이 빨개요. 네. 아침부터 눈이 아프고 눈물이 나요. Tungkol saan kaya yung pinag-usapan nila?
So nagbanggit yung babae, nuni apuda. Tsaka nunmuri nayo. Sa mga sintomas po yun ng sakit. So alin kaya dito sa choices yung sintomas or symptoms, yung meaning. So kung di po talaga naintindihan, ito po yung pinag-usapan nila. Sabi ng lalaki, Ajijashi, nuni apayo, nuni palgayo. So Miss Ajija, nuni apayo. So nun is eyes, mata. Merong subject particle, apayo, meaning po niyan is masakit. Be sick, to be hurt. Hurt or sick. So sa Tagalog, yung tanong dyan is masakit ba yung mata mo? Miss Ajija, nuni palgayo. So yung mata mo kasi is kulay pula. So ibig sabihin, namumula daw yung mata niya. Palgayo kasi ibig sabihin to be red. So namumula daw yung mata niya. Sagot naman ng babae, 아침부터 눈이 아프고 눈물이 나요. Sabi niya, yes, 아침부터. So, 아침 is morning, yung buto is simula or since. So, since umaga or since morning, simula umaga in Tagalog, nuni apuda. So, masakit daw yung mata niya and may guho and nunmuri tayo. So, nunmul is tears, no? Tubig sa mata, suluha. Meron lang subject particle and nayo, ibig sabihin po niyan is to come out. So, may lumalabas daw na luha. So, ibig sabihin, nagluluha in Tagalog. So, sabi niya, yes, simula kaninang umaga, masakit yung mata ko at nagluluha. So mga sintomas po yan ng sakit. So alin kaya dito sa choices yung may meaning na symptoms? So number 1, Wichi, ibig sabihin po niyan is location. So mali na yan. No? Number 2, Sekkal. So Sekkal meaning color. So hindi naman color yung pinag-uusapan nila, kaya mali na yan. Number 3, Kyutong. So Kyutong is transportation. So hindi naman transportation yung pinag-uusapan nila, kaya mali na po yan. So the correct answer is number 4. Jungsang po kasi, ibig sabihin po niyan is symptoms. Sintomas. Kaya yan po yung tamang sagot. So pakitake note po ng mga vocabulary na na-discuss natin. Malaking tulong po yan sa inyo sa exam. So hanggang dyan po muna. Sa susunod po ulit, anyong.